Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, sa ating aralin ay higit ninyong mapapalawak ang inyong kaalaman sa paghahambing ng mga katangian ng awitin o tulang panudyo, tugmang degulong, palaisipan, at bugtong. Ang pagkakaroon ng diwang makata ay likas sa ating mga ninuno. Ayon kay Alejandro Abadilla, bawat kibot ng kanilang bibig ay may ibig sabihin at katuturan. Ito ang pinalalagay na pangunahing dahilan kung bakit nabuo ang iba pang mga akdang patula tulad ng tulang panudyo, tugmang degulong, bugtong, palaisipan, at iba pang kaalamang bayan. Ano nga ba ang karunungang bayan o kaalamang bayan? Ito ay isang sangay ng panitikan kung saan nagiging daan upang maipahayag ang mga kaisipan na napapabilang sa bawat kultura ng isang tribo. Unang halimbawa ng karunungang bayan ay ang tula o awiting panudyo. Ito ay isang uri ng akdang patulang, kadalasan ang layunin ay manlibak, manukso o manguyam. Ito ay kalimitang may hibig na nagbibiro at kilala rin sa tawag na pagbibiro ng patula. Sinasabi ito ng mga bata sa kapwa-bata kapag nagsasama-sama. Halimbawa, batang makulit, palaging sumisitsit, sa kamay mapipit-pit. Halimbawa ng awiting panudyo, ale-ale, namamayong, pasagubing, yaring sanggol, pagdating sa malabon, ipagpalit ng bagoong. Iba pang halimbawa ng tulang panudyo ay, ako'y isang lalaking matapang, huni ng tuko ay kinatatakutan. Huling halimbawa na ang tulang panudyo, Pedro Pinduko, matakaw sa tuyo, nang ayaw maligo, kinuskos ng gugo. Ikalawang halimbawa ng karunungang bayan ay ang tugmang degulong. Ito ay mga paalala o babalang kalimitang makikita sa mga pampublikong sasakyan. Sa pamamagitan nito, malayang na iparating ang mensaheng may kinalaman sa pagbabiyahe o paglalakbay ng mga pasahero. Maaaring ito ay nasa anyong salawikain, kasabihan, o maikling tula. Halimbawa, basta sexy, libre. Miss na sexy, kung gusto mo ng libre, sa driver ka tumabi. Ang di magbayad, walang problema. Sa karma pa lang, bayad ka na. God knows who does not pay. Ikatlong halimbawa ng karunungang bayan ay ang bugtong. Ano ang bugtong? Ang bugtong, pahulaan o patuturan ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan o tinatawag ding palaisipan ang bugtong. Ito ay pahulaan sa pamamagitan ng paglalarawan. Halimbawa ng bugtong, nagtago si Pilo, nakatago ang ulo. Sagot, pako. Dumaan si Tarzan, nagiba ang daan. Sagot, zipper. Narito ang ilan pa sa mga halimbawa ng bugtong. Bumili ako ng alipin, mas mataas pa sa akin. Sagot, sombrero. Ang anak ay nakaupo na, ang inay gumagapang pa. Sagot, kalabasa. Kain sa isang plato, kita sa buong mundo. Sagot, buwan. Narito na singkong, bubulong-bulong. Sagot, bubuyog. Balong malalim, punong-puno ng patalim. Sagot, bibig o bunganga. Ikaapat na halimbawa ng karunungang bayan ay ang palaisipan. Layunin nitong pukhawin at pasiglahin ang kaisipan ng mga taong nagtitipon-tipon sa isang lugar.
Ito ay ang paboritong pampalipas oras ng ating mga ninuno. Nangangahulugan lamang ito na ang mga sinaunang Pilipino ay sanay mag-isip at kanilang ipinamana ito sa kanilang mga apo. Lagana pa rin ito hanggang sa kasalukuyang panahon, sapagkat ito'y talaga namang nakapagpapatalas sa isipan. Ito ay hindi lamang pinag-uusapan at pinag-iisipan sa mga pagtitipon, kundi maging usapan sa internet. Ito ay kadalasang nalikha bilang uri ng libangan, ngunit maaari rin namang magmula sa seryosong matematikal at lohistikal na suliranin. Halimbawa ng palaisipan. May isang bola sa mesa. Tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola nang di man lang nagalaw ang sombrero? Sagot, butas ang tuktok ng sombrero. Ikalawang halimbawa ng palaisipan. Kung ang gumagapang sa aso ay pulgas, sa damo ay ahas, sa ulo ng tao ay kuto, ano naman ang gumagapang sa kabayo? Ang sagot, plancha. Ng aking bilhin, ito ay parisukat. Ng aking buksan, ito ay bilog. At ng aking kainin, ito ay tatsulok. Ano ito? Ang sagot, pizza. Ano ang makikita mo ng isang beses sa isang minuto, 2 sa 8 siglo, pero hindi sa habang buhay? Sagot, titik-o. Maraming salamat sa inyong lahat. Nawa ay natutunan ninyo ang katangian ng mga karunungang bayan tulad na lamang ng tula o awiting panudyo, bugtong, palaisipan, at tugmang digulong. Hanggang sa muli, paalam!